Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest Mama Sigrid Channel, a faithful o Zumatarder sa ngayong hapon na to. Tingnan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisik sikliglig na guumapaw na biyayang manang sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aries? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs sa ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin na natin angel spirit God. Please give me information po. Okay, so this is something guys with let's see. Oh my God. Okay, there is an emperor. Now being mature enough and being grounded. So kailangan maging mature ka sa pagdesisyon. Na kailangan na mas maging matalino ka ngayon, no, sa pagdedesisyon mo. No, alisin mo yung pagiging parang namamanipulate ka, no, parang gano'n. Kailangan, kumbaga, alam mo sa sarili mong Jones mo. Gano'n. Let's see what is additional messages. And because guys, represent with the moon card for a truth reveal. No, ibabahagi talaga lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. No, lahat ng mga bagay dito maaaring ipakita na at ibahagi na sa'yo. What is additional messages? And there's something the Ten of Wands, no? May mga burden, obligation, responsibilities kang pinagdadaanan as of now. Napakabigat, no? Ng mga pasakit at pasanin. And because there's something, guys, with the Ten of Pentacles, there's something for long-term success and long-term investment. No? Magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon. Now, there's something, guys, na magdadala sa yung financial security. And there's the Queen of Pentacles, that being practical. No? Kailangan mo maging practical. How to manage and control your resource of income or any business, trabaho, no? Kailangan marunong kang i-manage at i-control yan. And there's a Page of Cups, no? Listen to your intuition, listen to your gut feeling. Ibig sabihin nito, makinig ka sa something, inner voice mo, no? May mga conclusion or hinala or mga nararamdaman ka na kailangan mong sundin. What is the Emperor? Represent with the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo na masisilayan, makikita yung mga posibilidad na nangyayari or nagaganap na nga, no? Kumbaga, unti-unti mo tong nakikita, ano bang possible na nakaganapan na mangyayari sa hinaharap mo. No, maging mature ka, no? Kumbaga, kailangan mo magising sa katotohanan. And there's something, the judgment. No? May paalala sa'yo dito. Now, this is a wake-up call for you or something caution na may marireveal, no? May malalabas ang katotohanan, may revelasyon na may lalantad. What is the Ten of Wands? Represent with the Knight of Swords. Some of you nagkakaroon ng anxiety, sleeplessness dahil sa mga nararamdaman at nararanasan mo sa ngayon. No, hindi ka makatulog, balisakan, hindi ka mapakali, nag-overthink ka. And this is something Six of Swords, no? Transition. At unti-unti ka na rin makakalaya dyan sa hindi magandang sitwasyon. No, may pagbangon. Na may mga pagbangon dito, and this is something the High Priestess, something in the hidden agenda, or may mga bagay na hindi mo palubos na nauunawa. There's something secrets or hidden enemies. No? Mayroong tawag ito, maraming mga unexpected moment na nangyayari ngayon. What is the Page of Cups? Referencing with the Justice card. Tama ka ng hinalan, may conclusion ka na maaaring magdala sa'yo ng Justice card, na hustisya, na maaaring pumabor sa'yo at makuha mo na yung consequences or something na ano man yung mga bagay na ginawa mo, actions mo, decision mo, ito na yun. What is the Emperor? Because the King of Wands.
Reference with the Three of Wands. There is a waiting for a ship at hinihintay mong resulta. Something document papers, maaaring dumating na makikita mo na yung mga pagbabago. What is the moon card? Because the judgment. Reference with the Six of Cups. No, meron talaga dito guys na paalala sa'yo na may revelation na maaaring mailantad, no, with the Six of Cups. No, yun nangyari from the past. Now, there is something a past person coming back na maaaring may bumalik dito from the past. O may mga paalala sa'yo dito na kailangang mag-ingat ka sa nakaraan. Na maaaring mabungkal or maaaring mailantad. Maaaring manariwa. What is the Ten of Wands? Because the Knight of Swords. Reference with the Seven of Swords. There's a sneakiness. No, there's a cheating lying on you. Some of you guys, no, meron talaga kumukuha na information sa'yo or meron talaga nagsisinungaling behind your back. Na mag-iingat ka, may sinungaling maluloko impostor. And there's a Ten of Pentacles because the Six of Swords represent guys with the Seven of Pentacles with a harvest moment. Na mag-harvest ka na at the end of the time. Na talagang makakamtan mo na makukuha mo na yung mga bagay na what you deserve. Na unti-unti ka na makakalaya at makakawala dyan sa mundong ginagalawan mo. No? Sa bangungot, sa hindi maganda sitwasyon. What is the Queen of Pentacles because the High Priestess? Reference with the Knight of Swords. There's a success driven. Na magtatagumpay ka pabilis ng eksena na to. Na unti-unti na magkakaroon ng changes, development. Now, there's a Page of Cups because the Justice card. Reference with the Tower moment for major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Na magdadala sa'yo ng hustisya at balanse. Na naman yung mga bagay na sinira sa'yo, yung mga bagay na tinanggal at inalis sa'yo, huwag ka mag-alala. Babalik sa kanila yung mga bagay na ginawa nila. Kasiraan, no, pagkaguho, ano man yung mga bagay na nagbigay ng destruction, disaster sa'yo, no? Kumbaga, bibisitahin sila ng karma. What is additional messages for the outcome? And there's an Empress card, or revert, no? Ibabalik ang katawan lupa mo dito. Maring ibabalik yung sigla. Sinasabi dito, mahalin na tanggapin mo yung sarili mo, even your flaws, na kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Now, there's something a new beginning coming in for you. Some of you, baka naghihintay ka na ng alis, makakaalis ka na. Some of you, baka naghihintay ka ng, maaaring magbuntis ka rin. Now, there's something, the Five of Cups. Now, may mga disappointment, regret, sa mga bagay na nangyari from the past na ganun talaga. No, hindi na mababalik pa yung tao na yun or yung sitwasyon na yun. There's a Nine of Pentacles with a security. Mas magiging secure ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Mas papangalagaan po, protectionan mo na. And there's a Queen of Wands by confidence. So, kailangan lakas sa loob mo, maging matapang ka. Kailangan palaban ka dito. Alasin mo yung takot at pangamba mo. And there's a Five of Wands. No, meron talaga nagbigay ng complications or may mga bagay na nagbibigay ng komplikasyon sa ngayon. Na there's something competitors, no, complications, battle, and there's an Ace of Swords with a breakthrough. Huwag ka mag-alala pero magtatagumpay ka. No, naman yung mga bagay sigalot na nangyari sa buhay mo maaring susolusyonan mo na at matatapos na. No? So let's see, hanapin natin ang kaganapan pa sa buhay mo pagdating sa finances and career. So let's see and watch this. Finances and career represent what? And there's something, the Devil card. No, meron kinalaman dito about sa Devil card, about sa finances. Na ibig sabihin dito may gumawa ng kamalasan sumpa sa'yo. And there's a Death card. No, para mawakasan, matapos, magkaroon ng bankruptcy, hindi ka makapag-focus sa trabaho, maubos sa'yo lahat ng mga bagay na meron ka. No, but definitely, there's a Six of Wands for victory is yours. Para magtatagumpay ka pa din. No, mararanasan mo yung mga bagay na yan, pero huwag ka mag-alala, nasa iyong huling halakhak, no? There's a Sun card, maliliwanagan ka at makakahanap ka ng solusyon or makakahanap ka ng mga bagay na didepensa sa'yo. No, there's a Four of Pentacles, not po protection na papangalagaan mo na ang iyong finances. May mga tao mga nagbigay sa'yo ng palsakit, pasanin, huwag ka mag-alala. No? Babalikan sila ng karma at maaaring matatapos na ano man yung mga bagay paghihirap na pinagdadaanan mo. Financial difficulties, financial crisis, maaaring mapalitan niya ng security and flow, no? Pagdating sa finances. No, pagdating sa love life, anong hanapin natin, anong pinaka-energy mo? There's something, the magician for manifestation, desires into reality. Na pagdating sa relasyon, no, talaga naman yung mga bagay na pinapangarap nyo, makakamtan at makukuha nyo. There's a wheel of fortune, no, there's a turning back, no, maaaring nasa kapalaran mo talaga, o nasa palad mo. No, na maaaring matagpuan mo yung mga bagay na, o tao na gusto mong makuha, mapangasawa, makasama, no? And there's a Four of Swords, makinig ka sa intuition and gut feeling mo, dahil hindi kayo liligaw nito,
na may mga hinala, paalala ka at babala dyan na kailangan mong piliin yung mga bagay na makakabuti sa'yo, no? Tao man to o sitwasyon. No, there's a decision that you need to make. So, ibig sabihin, hindi lang isang tao ang may involved sa'yo dito. It's a multiple. Na ibig sabihin, marami manliligaw, marami nagkakagusto, you are being attracted to anyone. Na ibig sabihin, piliin mo kung sino talaga yung tao makakasama for long term. And there's a Queen of Swords, there's something to clear the boundaries. Linisin mo, no, yung mga negativity sa buhay mo, sa paligid mo. So, let's see about naman tayo sa kalusugan mo. And of course, there's something the Knight of Wands for something perseverance. No, kailangan mo magtiyaga. No, kailangan mong hintayin yung tamang pagkakataon na para sa'yo talaga to. And there's the word card, no? Magiging maganda ng kalusugan mo. No, there's an Ace of Cups na nag-uumapaw, no? Maaring, kumbaga, yung puso mo ay punong-puno ng pagmamahal. Maaring, there's a devoted super person, na may taon sumusuport at gumagabay sa'yo dito. Nag-uumapaw yung emosyon mo dito, guys, ha? Now, there's a Eight of Cups for something moving forward. Makaka-move on ka na rin sa mga nararamdaman mo. Nalakasan mo ng loob mo. Na huwag ka mapanghinaan ng loob dito. No, may taong karapat-dapat para sa'yo. Maghintay ka kung if you are being single, if you are being single, just wait for a perfect timing na itong tao na to ay talaga makakasama for long term, no? So, let's see, hanapin natin ang kaganapan sa buhay mo with the magical fairy messages. And of course, dun din napapaloob ang pick a card, yes or no. So, pwede ka mag-question doon, guys, no? And there's a lot of advices na makikita ng ating baraha at sasabihin sa'yo kung ano man yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, doon natin makikita. Then, of course, pipili ka na sagot doon with a 1, 2, or 3. So, kung nakapili ka doon ng number, just comment down below how with a 1 or 2 or 3 kung ano napili mo. Then, of course, tingnan natin kung saan aabot, no? Kung hanggang saan kayo aabot, no? Hanggang dulo ba or kalagitnaan lang. So, let's see, hanapin na natin, natagilapin natin ang pinaka-energy mo. With a magical fairy messages represent what? So, let's see and watch this. With a magical fairy messages represent what? With a magical fairy messages. And there's a let go. Na may mga bagay na kailangan mo na i-let go, pakawalan, bitawan, alisin. No? And there's something let go talaga. And there's something vegetarian. No? Kailangan mo na fruit and vegetables dito na makakatulong for you. No? And of course, there's something easy as it's, no? Stop trying so hard to control situation. No? Huwag mo pinipilit yung isang bagay na alam mo hindi mo makontrolado. No? Kumbaga, may mga bagay na kailangan ka i-let go dito, kailangan mo na more veggies muna. And this is something you got the power. No, kayang-kaya mong laruin ng eksena, kayang-kaya mong baguhin yung mundong ginagalawan mo. Magtiwala ka sa sarili mo, sa kakayanan mo, sa kaalaman mo. No, so let's see what is the Yin and Yang Oracle card represent what? For Yin and Yang Oracle card represent what? And there's a truth. No, ibabahagi, ilalantad sa iyo yung mga bagay na dapat mong malaman. No, there's something na clarity, third eye, ibapakita sa iyo, no, by your intuition, predictions, and there's a twin flame energy. Twin flame kayo na person mo. No, you're feeling vulnerability. Na parang pili mo nakakulong ka sa sitwasyon, kaya kailangan protection naman yung sarili mo laban dyan. No, sa mga kalungkutan. Kasi isa yan sa bagay na makakapaghatak for a negative energy. So, let's see what is the synchronicities represent what. For synchronicities represent with the princess. Some of you guys na may princess dito. No? Na maaaring tinuturing ka bilang princess or maaaring mayroong taong tinuturing na bilang prinsesa. Or may anak ka. There's a rest. No? Kailangan mo ng pahinga. Masyado ka ng pagod. And there's a persistent. No? Tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Hindi pa din pabago-bago. And there's a creativity. No? Mas palawigin, palakihin, pagyabungin mo yung katangian, kakayanan mo. What is the romance angel for a mystic love oracle deck? Represent what? And there's a snake, no? Not what it's look like, no? Okay, snake, not what it looks like, no? Parang sinasabi dito, guys, no? Na meron ditong ahas. Nakala mo siya yon, kala mo, kumbaga, iba kasi pagkakakilanlan mo sa kanya. No? Kala mo mabuti, ganito, ganyan, pero inaahas ka pala, tinatrader ka pala, mag-ingat ka. And there's a grade, no? There's something no more second chances. No, wala ng pangalawang pagkakataon. No, there's something dating with someone else. No, mayroon dito bagong tao na maaari makadate mo, makasama mo. For a money matter, represent what? With a money move. With a money power. So, this is something, a success coming in. Magtatagumpay ka talaga. You're on the right track. Choosing the right direction and
and actively overcoming difficulties. No? Ano man yung mga bagay na pagsubok, na pagtatagumpayan mo ito. And this is something fruit of labor. Now, aani ka ng mga paghihirap, ng mga pinaghirapan mo, at mag-uumapaw ang kayamanan mo. Hindi lang sa financial, kundi tungkol din sa pag-ibig at kalusugan. What is an angel's number? Angel's number, guys, represent with a 777, with a perseverance. So, kailangan mo magtiyaga, no? There is a need for a chance of perspective on whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road, reach from the wisdom within, and then you just know what the right next step is, no? Kailangan mo magpatuloy sa ginagawa mo. No, kailangan manatili kang magpakumbaba sa lahat ng ginagawa mo. At kung ano man yung mga bagay na magbibigay balakid sa iyo, baguhin mo, no? Yung pag-iisip, negativities na tumatakbo sa utak mo, kailangan pakawalan yan. Magtiyaga ka sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo, baguhin mo ang pananaw mo kung ito ay nakakasira at nakakasama sa sitwasyon na kinagagalawan mo. For clarifying for life situation, represent, guys, with real promise, no? Release the chain of the past and dance to the rhythm of the possibilities. So, see, pakawalan mo yung pinaka-ugat at pinaka-kadena ng nakaraan. No? Kailangan mo maputol yan. Dahil hanggat hindi mo napuputol yan, hindi ka makakalaya. No? At makakawala dyan sa bangungot na yan. And there's a middle of moments. Bask in the middle of the moments where present blossom in the simplicity of now. So see, hindi mo makikita ang kahulugan ng mga bagay na nangyari sa'yo kung hindi mo napapakawalan yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Now, this is something, a momentum na kumaga i-embrace mo, mahalin mo, tanggapin mo yung nangyayari sa ngayon. No, isa sa nagbibigay ng bangungot dito yung mga pangyayari sa nakaraan na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. And this is something clarifying for love situation represent what? For clarifying for love situation, there's something, guys, with a consume. Extinguish doubt by having open communications, no? Alisin mo yung pag-aalinlangan mo. No, alisin mo yung yung pag-overthink mo, kailangan mong puntuhin, no? Kailangan mong i-clarify, kailangan mong harapin, no? Kung gusto mo malaman ng katotohanan, puntuhin mo siya, harapin mo siya, no? Kailangan mo makipag-communicate sa kanya na maayos, no, para maputol na yung ano man yung mga bagay na nagbibigay balakid sa iyo. And there's a shadow work. Represent what? With the shadow works, represent what? Represent, guys, with emotional release. No, talagang papakawalan mo na yung nagbibigay ng bigat sa damdamin mo. No, linisin mo yung nagbibigay negatibo, letting go of create space for a new beginning, no? Kumbaga tanggapin mo yung bagong eksena, bagong simula, no, na pakawalan mo na bahala na gato ganyan, no? Kailangan matuto kang i-surrender lahat. So, let's see what is the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent with the situation about to explode, no? At sinasabi dito, guys, na may mga sitwasyon dito na maaaring kahit na ipilit mo itago, ilalantad at malalaman mo ang katotohanan. No, hindi mo na kailangan pang itago, hindi mo na kailangan pang ikip-kipin, no? Bubulgar to na talagang malalantad at maaaring sumabog na siya anytime. So let's see what is the path of the light represent what? The path of the light represent, let's see. A new beginning. So, magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. No? When one door closes, I trust that another will open. I embrace life challenges, seeing them an opportunity for growth and learning. With an open heart, I welcome the new beginning that await me. No? Kumbaga, tinihintay mo bagong simula at kumapit ka. And there's a yes or no, pick a card. No? Ano kaya magsisilbing kasagutan sa lahat ng katanungan mo? Ito na. No, ilalantad na natin ang kasagutan sa tanong mo with a 1, 2, or 3. No? Mag-proceed tayo with the number 1. So, let's see. No? Let's see and watch this. With a pick a card, yes or no. Ito na. Start na tayo with the number 1. There is a yes. No? Yes ang sagot sa tanong mo.
Embrace new opportunities at fresh day begins. So see, tanggapin mo ang bagong oportunidad, magkakaroon ka ng bagong simula. No? Pakawalan mo yung nakaraan, no, na nagsilbing bangungot sa'yo. Let's proceed with the number 2. So there's something, guys, with a no. You can fake it. Now, what glitters isn't gold, no? Hindi mo mapipeke kung ano yung nararamdaman mo. No, kung ano yung tumatakbo sa isip at puso mo. No, talagang ilalabas mo to at makikita mo kung ano totoong nilalaman nito. Now, let's see what's in number 3. It's all about, there's a no again. Learn from experiences always to no longer work, no? Ibig sabihin dito, matuto ka sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. No, ano man yung mga bagay na nangyari kabiguan sa nakaraan mo, kailangan mong pakakatandaan at kailangan mo panghahawakan ito. No, dahil walang ibang makakatulong sa iyo at walang mga bagay na makakaalis sa sitwasyon mo kundi matuto ka sa mga pinagdaanan mo. Dahil paulit-ulit yung scenario, paulit-ulit yung eksena kung wala kang natutunan sa lahat na nangyari sa nakaraan mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. See you the next video. Bye-bye and babush!